So ang payo ko kay Roel, kay Insan Roel, yung mga sweet moments nila, huwag videohan ng... Ako naman, masasabi ko lang kay Roel, keep distance. Si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng buong team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa buong team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas at tumutulong sa mga kababayan natin lahat mahirap. Suportahan po nating lahat, guys. So ayun mga Kalingap, isang magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon pong araw na ito mga Kalingap, bibigyan po natin ng reaction video yung pong naging live at vlog po ni Kalingap Rob, kung saan dito po natin makikita mga Kalingap na dati po nagkaroon po ng payo si Kalingap Rob at si Ate Edna, kila Ruel at Rachel para po maiwasan ang mga pangbabash. Dahil alam naman po natin, itong mga nakarang araw ay sobrang init po mga Kalingap at ang daming naganap mga Kalingap sa love team ng Rochelle, kay Ruel at Rachel, kung saan po nagsilabasan po ang mga bashers dahil po sa kanilang mga nakikita at mga naobserbasyon. Pero ano nga ba talaga ang nangyari mga Kalingap? Saan nagkamali o may pagkakamali nga ba mga Kalingap? Ano nga ba ang solusyon para maitama ang lahat ng bagay na ito? Tara, tutukan po ninyo at pag-uusapan po natin yan ngayong araw nito mga Kalingap. At bago ang lahat mga Kalingap, panoorin po muna natin yung paliwanag po ni Kalingap Rob kung saan po nagsimula ang lahat. Bakit nga po natigil ang love team na Rochelle sa vlog po o sa channel po ni Kalingap Rob? Dahil aminin po natin mga Kalingap na nung binablog po ni Kalingap Rob ang love team na Rochelle ay sobrang ganda po mga Kalingap ng istorya at sobrang ganda rin po mga Kalingap ng mga kaganapan kay Roel at kay Rachel. At talaga naman mga Kalingap, talagang kaabang-abang ang bawat episode ng Kalingap serye. Pero ano nga ba ang nangyari? Tara, panoorin po natin yung paliwanag ni Kalingap Rob in 5, 4, 3, 2. Ba't po ba natigil ang Rochelle? So ayan, may magandang... Although nasagot ko na po dati, natigil ang Rochelle kasi pinasok po tayo ng mga... Hindi ko sinabing lahat baka isipin na naman po kasi ng lahat. Ang tingin ko sa mga Rochelle fans ay toxic. Di po lahat. Hindi man po lahat. Pero yung iba kasi naging naging daan para makapasok sa community natin at manggulo. Ginamit ang Rochelle para manggulo sa atin. So marami ako nababasang against me, against kay Kuya Bal. Parang kami pa yung naging masama po. Kami pa yung naging masama ni Papa. Na ang gusto lang naman namin po ay makatulong at magbigay ng saya sa mga manonood. Pero yun nga, napasok, isa pa lang yan sa rason na number one, yung napasok tayo ng mga hindi naman talaga solid Kalingap. Kumbaga, naging daan yung Rochelle para kami ay mabash na pero di po lahat di lahat ng Rochelle mo, di po lahat. Meron naman na talagang mabait. Pangalawa naman, nakita na natin si Roel and Rachel na okay sila. Madalas natin silang makita sa iba't ibang vlog, iba't ibang so sweet, minsan sweet, 'di ba? Malambing. Kasi syempre, ganun talaga normal 'yun at MU sila. So ano pa yung gagawin kong doon? Paano ko pa dudugtungan, 'di ba? Wala na akong maisip. Kaya, kasi makikita nyo sa vlog ko, makikita nyo rin naman sa vlog ni Roel. So, okay na po. Yan. Yun po yung mga rason natin. Sorry. And, ayan, connected yan sa advice ko, sa magiging advice ko kay Rachel. Napanood ko yung video ni Vincent sa kanya. Naiyak pati si Rachel. Namumula pati pag naiyak. May wag ka mag-iyak? Hindi, kasi mabigat na ba? Mabigat na masyado, be? Rachel, mabigat? Tulong po. Grabe yung iyak niya. So, masakit din po sa akin yun makita siyang ganon. Kasi, noong binavlog ko si Rachel, hindi po siya ganyan. Hindi siya nakakaranas ng ganyang pangbabash. Di ba po, binavlog ko si Rachel noong panahon yun. Di po siya nakakaranas ng ganyan. Although, nakakaranas siya pero hindi ganun kalala.
hindi ganun ka ano, hindi ganun ka grabe. So, ang advice ko, ito lang advice ko lang, hindi naman ano lang ha, opinion ko lang, sarili ko, nasa kanila yun kung susundin nila. Na kay Rachel, na kay Ruel yun, kung susundin nila. Ang advice ko ay bawasan yung pag ano kay Rachel, no? Pag vlog, yung masyadong expose, ganon. Yung nga, same nga po nung ano ni Sir July Paunil, yung advice niya. Yun, bawasan kahit kasi ano nagsisimula ang bashing once na nakikita natin. May maroon kasing mga tao na hindi masaya pag nakakita ng ano bawa, sobrang sweet nila, sobrang lambing. So yung ibang viewers against doon yun nga po, hindi sila pabor sa ganun. Lalo na si Rachel ay 18 pa lang. So ang payo ko kay Roel, kay Insan Roel, na bawasan muna yung ano, yung pag vlog kay Rachel. Pwede niya isama pero wag masyadong i-expose, no? Wag masyadong i-expose si Rachel. Or kung gusto niya para wala naka-vlog na iba kasi minsan may nagnanakaw ng ano sa kanila, may nagpi-picture sa kanila. Nakikita na sobrang lambing. Di naman lahat ng viewers ay pabor doon. So maraming viewers na against doon, 'di ba? Lalo na yung ibang mga conservative, no? Kasi di natin kontrolado yan, tayo ang mismong gagawa ng paraan para mabawasan yung bashing. Kasi kung ano nakikita nila sa video, doon nagmumula yung bashing. So, pwedeng nang isama si Rachel madalas, pero kausapin niya yung mga kasama niya na huwag silang videohan basta-basta. Yung mga sweet moments nila, huwag videohan ng ano, ng panakaw, tapos biglang upload. Kasi yung iba basta lang maka-video Hindi nila iniisip na magkikreate ito ng bashing kay Rachel, ano din kay Roel. So yun yung advice ko, bawasan yung overexposure ni Rachel. And ang mga kagawa niyan, si Roel at si Rachel lang po. Pwede nang kausapin yung mga nasa paligid nila, yung mga nagpipicture-picture. Or, mas maganda kung wag munang isama na madalas ni Roel, si Rachel. Expected din kasi minor pa si Rachel. Yun, isa pa po yun, minor si Rachel. Kaya marami talaga nang babash. So, dapat ingat tayo sa mga napakikita sa video, sa mga Yun yung ko, opinion ko lang. Nasa kanila kung susundin niya. Kay Rachel, ganun din. Kay Ruel. Huwag masyadong ma-expose ba yung mga kilig moments nila, yung mga gesture or sweet moments. Kasi si Rachel din po yung nababash si Rachel. Kasi yun nga, di natin maiwasan yan. Di natin pwedeng sabihin na, huwag nyo kaming i-bash, huwag nyo kaming Mas mainam na tayo na mismo yung gumawa ng paraan na para di tayo mabash. Mag-ingat tayo sa mga pinapakita natin sa video. Yun nga, pwedeng sabihan ni Insan Roel, yung mga nasa paligid niya na, uy, huwag nyo kami kukunan ng ganito, nagbibideo-video kayo palagi, ganyan. Kasi, totoo na po, nangyayari na po yun. Unti-unting nangyayari na. Tingnan nyo po ang nangyayari kay Rachel ngayon. Sobrang bigat ng kanyang naramdaman, naiyak. Which is, di ko siya nakitang ganyan before. Yun po yung opinion ko lang na kay Roel and Rachel na kung anong step nila doon. Kasi hindi pwedeng mag-live lang sila na huwag nyo kaming i-bash kasi ganyan. Hindi po yan basta-basta diyan mawawala. Dapat mag-ingat tayo sa mga nakikita sa video about sa atin. Mag-ingat tayo sa mga kilos natin kasi na tayo ay social media influencer tayo. Hindi natin pwedeng diktahan ang mga manunood kung anong opinion nila. Kasi yung nakikita nila anong magagawa natin. So yun yung opinion ko lang, 'di ba? Opinion ko lang bilang kuya ni Rachel and bilang pinsan ni Insan Roel. Sana maintindihan niyo po yung opinion ko. Opinion ko lang po 'yan. Huwag niyo pong sanang masamain.
Ayun mga kalingap, nakita po natin, napanood po natin mga kalingap, more than 1 month ago mga kalingap ay nagkaroon po ng live si Kalingap Rab, kung saan pinaliwanag po niya ang dahilan kung bakit po natigil ang Kalingap serye sa love team ng Rochelle. At sinabi rin po niya, pinaliwanag po niya yung kanyang personal na nararamdaman mga kalingap, yung lungkot at sakit din po bilang isang tumulong po sa ating beneficiaryong si Rachel, na nakikita po niya mga kalingap at mapapanood po niya na may mga times po na nasaktan talaga ito si Rachel, at may times pa nga po sa vlog ni Vincent Calyada na sobrang umiyak po ito dahil sa sobrang pambabash mga kalingap. Bilang kuya po ni Rachel at pinsan po ni Roel of Malalag, nagkaroon po ng advice si Kalingap Rab po sa dalawang mga kalingap para maiwasan po yung mga pangbabash mga kalingap. At isa na nga po dito yung sinabi po ni Kalingap Rab, na iwasan po o bawasan po yung pagiging sweet po nila sa harap po ng camera, para po wala rin pong masabi yung ilang mga bashers natin na nakakapanood o nakakapansin po ng hindi maganda. So control, pigilan po, iwasan po yung sobrang sweetness sa harap po ng camera. Yan po yung payo ni Kalingap Rab 1 month ago, na kung saan po mga kalingap, at kung naalala po ninyo, bago po umalis si Roel of Malalag at ang pamilya po ni Rachel Morales, kasama rin po si Rachel, papunta sa Davao, ay kinausap po nito si Kuya Val at Ate Edna, at nagkaroon din po ito mga kalingap ng advice sa dalawa, kung saan po ito po, makapanood po natin yung sinabi po ni Tita Edna kay Roel mga kalingap na paalala, lalong lalo na alam naman po natin na MU po at nagkakamabutihan yung dalawa. So ito panoorin po natin. Ako naman masasabi ko lang kay Roel, siyempre kayo ay laging nagsasabi, laging pumupunta kung saan may keep distance. Keep distance. Huwag masyadong dikit, lalo na pag kayo lang, dahil alam mo na siyempre yung tukso baga. Huwag kayong magsosolo ng lakad. Siyempre babae, mahina, lalaki naman magpuso, walang para tumagal yung enjoy nyo lang yung pagsasama ninyo ngayon bilang magkaibigan. So, pero isipin palagi sa Rochelle, mag-eskwela pa. Pangit naman, saka pangit itong halimbawa lang kayo talaga. Tapos, mapakasal kayo. Tapos, dahil ba ngayon kinakasal na minsan, buntis na. Kaya kung parang pangit, hindi maganda. Kaya siguro, isa yun sa pag-ingatan ninyo. So yun mga kalingap, napanood nga po natin yung advice po, na sinabi po ni Tita Edna, ni Ate Edna, na ayun nga po, na dumistansya po muna, huwag palaging magkadikit, o kung maaari mga kalingap ay huwag po silang magpupunta sa lugar na sila lamang dalawa. Yan po yung naging advice po dati ni Tita Edna o ni Ate Edna mga kalingap sa love team po ng Rochelle. At ayun nga mga kalingap, gusto ko pong hingin yung opinion, suggestion, rekomendasyon ng lahat po ng viewers, supporters, subscriber ng Team Kalingap at ng love team na Rochelle. Mga kalingap, ito po yung pinakatanong natin ngayong araw mga kalingap. Kailangan na nga ba ni Roel at ni Rachel ng isang talent manager kung saan ito po yung magmamanage ng lahat ng kilos at galaw po nila sa harap ng camera? So yun po mga kalingap, comment down below kung kailangan po nila mga kalingap na tagapagpayo, isang manager na magpapaalala, magsasabi po sa kanila ng kanilang mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa harap at likod ng camera bilang isang influencer vlogger po mga kalingap. Pero sa akin personal na opinion mga kalingap, makakatulong ang isang manager, ang isang talent manager sa lahat po ng vloggers katulad po nila Roel at ni Rachel sa pag-handle po mga kalingap ng kanilang mga schedule, mga lakad, mga pupuntahan, at syempre po yung mga kanilang kilos, galaw, mga salita, sasabihin sa harap ng camera. Yung po yung trabaho mga kalingap ng isang talent manager na sa tingin ko po ay kailangan po nila Roel at ni Rachel mga kalingap. Pero yung po ay sa aking opinion lamang po, may kanya-kanya po tayong opinion mga kalingap, at yung po ang sa tingin kong isa sa mga katulong kila Rachel at Roel para po mawala o mabawasan po yung mga pangbabash mga kalingap. At sa tingin ko po mga kalingap, isa rin po sa mga katulong kila Roel at Rachel para mabawasan o mawala po yung mga bashers po nila mga kalingap at mga nag-comment ng hindi magandang bagay sa kanila, ay tingin ko po sundin po nila mga kalingap yung payo ni Kalingap Rab at Ate Edna, kung saan mga kalingap malaking tulong po yung magagawa po nito para mabawasan o ma-eliminate po yung mga bashers ng ating love team na Rochelle. Sundin po yung payo ni Kalingap Rab
at ni Ate Edna. So yun lamang mga kalingap ay aking personal opinion din po mga kalingap, na sana po ay makatulong din kila Rowel at Rachel, kasi hindi naman po talaga maganda na yung mga kasama po natin sa K-Boy, sa Team Kalingap, yung ating mga stars, ay nakikita po natin may mga bashers. So sana po makatulong po yung ating opinion na ayun po, pinakita po natin yung dating payo ni Kalingap Rob at ni Ate Edna, na sa tingin ko ay makakatulong po kila Kalingap Rowel of Malalag at kay Rachel Morales. Lalo na mga kalingap, alam naman po natin na si Kalingap Rob ay marami na pong experience sa pangbabash, matagal na po sa social media, matagal na po sa pag-vlog, at marami na rin pong pinagdaan ng ganyang sitwasyon mga kalingap kila Rowel. So ibig sabihin mga kalingap, kung mayroong isang tao na makapagpayo sa kanila na kanilang dapat gawin, sa tingin ko po mga kalingap, walang iba kung hindi po si Kalingap Rob. Si Kalingap Rob, alam naman po natin na mayroon siyang 2.5 million subscriber, at matagal-tagal na rin po siya sa larangan ng pag-vlog, marami na rin po napatunayan, marami nang natulungan. At sa tingin ko po, kung meron pong isang taong makapagbigay sa kanila ng magandang payo para po maiwasan o matigil na po yung pambabash sa kanila, walang iba po kundi si Kalingap Rob. Nandiyan lang naman po si Kalingap Rob bilang isang pinsan, bilang isang kuya na handa po palaging makinig at magbigay ng payo para sa ating mga beneficiaries at syempre sa ating mga kasamahan sa Team Kalingap. So yun lamang po, at maraming po salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.